Okay, thank you so much, Miss Nikki. Power Speak. Yan. Alam mo yun, marami dito sa ating mga kababayan natatakot po, lalo na sa recitation sa klase. O kaya meron po siyang ibibigay ng mga talumpati, nanginginig, natatakot. So mas maganda kung sasailalim tayo sa mga orientation seminars, mga trainings, tulad po ng Power Speak. And we have here right now ang Pangulo po ng Power Speak, Severino Reyes III. Mr. Reyes, sir, good morning. Good morning. Okay. Thank you for having me. Tell us about Power Speak, sir. Well, Power Speak was envisioned to be a training center to teach professionals communication skills and leadership skills. So we set it up kasi in school, hindi tinuturuan yung mga walang subjects on public speaking or even conversation, which is very necessary. Necessary to pagdating mo sa trabaho, maraming pangangailangan sa communication na hindi naman tinuro sa school. Actually, sa school nga, bihira yung gustong mag-recite, no? Theories lang kasi sa school. Theories lang. Tapos hindi ka naman nagre-recite, akala mo pwede na. Pero paglabas mo sa totoong buhay pala sa trabaho, kailangan mag-recite. Sa meeting, kailangan you have to speak up. Kailangan marunong kang makipag-usap sa mga customers, sa mga stakeholders. What are the techniques, sir? Pwede mo bang i-share sa amin, kahit konti lang, yung pag-gain ng confidence to speak in front of a lot of people, especially that of, you want to you to convey the information that you want, no, sa mga tao, para maniniwala sa sayo. Paano po technique nun na hindi ka matatakot? Alam mo, in 1970, there was a survey done na ang number one fear ng mga tao is speaking in public. Yun. Yung fear of death was number 3. People would rather die than speak in public. Ganun? So, ang sinasabi ko, fear is just a mindset eh. Yes, sir. So, takot ka. Sabi ko nga sa estudyante ko sa umpisa, ano ang feeling ng natatakot ka? Yung physical sensation. Nanginginig ka, pinapawisan ka, tumitibok yung puso mo ng malakas, no? So, tatanungin ko, ano naman ang feeling ng excited ka? Ganun din, nanginginig ka, pinapawisan ka, malakas ang kabog ng dibdib mo. So sabi ko, imbis na sabihin mong, I'm so afraid, you say, I'm so excited. Because it's the same physical sensation. But it's just your thinking that baka magkamali ako, baka malimutan ko yung sasabihin ko. At kung ano yung iniisip mo, yun nga yung mangyayari. So takot ka na pagtawanan ka, nakita mo yung audience may tumatawa, iniisip mo kagad, naku, pinagtatawanan na ako. Kahit na meron lang silang sariling pinagtatawanan doon. Is that a talent or you have to practice it because, practice makes it perfect? Yeah, it's a skill. Pero kahit na wala ka, lahat naman tayo marunong magsalita one-on-one. No? Iba lang minsan, pag nandun ka na sa harap ng maraming tao, nag-iiba. Pero actually, it's the same. I say that public speaking is just an enlarged conversation. Parang yung audience, isang malaking muka lamang, no? So, dapat lang mawala yung takot mo. Kasi sa takot minsan, nalilimutan mo yung gusto mong sabihin. Meron po akong professor dati, nagsasalita siya. Magaling ho siya sa harap pero hindi siya tumitingin sa mga mata namin. Nakababa lang. Pwede ba yung ganun? O dapat eye-to-eye contact po? Nakikipag-usap ka? Yung mga, yung takot nga tumingin sa mata ng tao. Ang galing niya, ha? May kumpiyansa talaga siya, ha? Matatakot ka sa kanya, eh. Pero hindi tumitingin sa mata. Eh. Hindi effective yun, eh. Kasi hindi mo nakikita yung reaction ng audience. Mas maganda, makita mo yung reaction kung naintindihan ka, kung nag-a-agree sa'yo, ganyan. Okay. Gaano kahalaga kapag enhance ang communication at leadership skill ng isang tao? Importante po yun siya. Oo. Yung ano nga namin, siyempre mahalaga yung sa company, ang umaangat, hindi masyado yung magaling technically. Ang umaangat pag naging senior ka na, manager ka na, vice president ka na, hindi na yung abilidad mo sa technical skills eh. Yung ability mo na mag-communicate sa mga partners, sa stakeholders, sa empleyado, yun na yung umaangat. Kaya makita mo yung maboka, sila usually yung umaangat. Yung mga magagaling sa technical, nananatili sa technical. Napapansin ko nga, sir, no? Kung sino yung madaldal at magaling magsalita, natatalo nila yung magaling magsulat? Oo. Yung magaling magsulat, sumusuporta sa magaling magsalita. So pinapagawa niya doon, tapos siya yung nagboboka. Siya yung aangat. Okay. Kailangan bang
buo ang boses mo kapag ikaw ay magdi-deliver ng iyong speech or haharap ka, halimbawa public speaking, or kinakailangan, kung ano yung boses mong maliit, yan ba'y walang impact? Or kinakailangan mong mag-practice pa na para maging authoritative ang boses mo? Paano po yan? Maganda rin yung, meron ding voice exercises, yung modulation, ganyan, no? Pero Kasi hindi natatakot naman yung ako, para maging magandang kaboses mo si Anjo, ganyan, no? Pwede naman yung sarili mong boses. Opo. Pero wag naman yung masyadong high pitch. Mahirap din naman yung masyadong low pitch kasi nakakaantok. So we teach vocal variety. So minsan lalakasan mo, minsan bubulong ka para merong konting variety sa pagsasalita. Mas maganda yung ganun. Tinuturo din yung may mga exercises. Direct to the point ba dapat ang pagsasalita? Halimbawa po ay nagdi-deliver ka ng speech o nakikipag-usap ka, or dapat marami pong mga pasakali para marami ka masabi? Maganda yung may konting kwento. Kasi mga lalo na Pilipino, gusto ng kwento eh. Opo. So pag dinadaan mo sa kwento, mas naaalala nila yung iyong sinasabi. Okay. Kinakailangan din, sir, siyempre, yung itsura, no? Yung pananamit, nakakount din po yun, no? Oo. Ang unang-una nilang huhusgahan, pag akyat mo pa lang, itsura mo, physical. So kasama na doon yung gestures mo, kasama na rin yung sinasabi mong eye contact. Ganun. Sa Power Speak po, sir, ano pong, siyempre, marami pong nanonood sa atin, na pumunta po sa inyo para mag-training, ano pong gagawin nila? At saan po ito matatagpuan, sir? Ang opisina namin nasa Cityland, Pasong Tamo. Pero meron kaming website, powerspeakinc.com. Yes, sir. We're also on Facebook. Ganon. And they can call us 840-5960. Ano pong mga courses at stake at ilang oras at ilang buwan po yan at ilang araw po? Halimbawa. Meron kami yung Personal Awareness and Leadership Seminar. It's a Human Potential Development Seminar. 3 days lang yun. 3 days lang. Yung public speaking, kung tutorial, 6 sessions, 2 hours each. Hindi naman po masyado mahal po, sir, yun. Hindi naman. Meron kaming mga early bird, may group packages kami. We also do team buildings kasi for companies. May group din saka one-on-one, no? May one-on-one din. Oh. Yung one-on-one namin, mga nagre-range ng mga 10 to 12,000. Okay. So, para po sa ating mga kababayan na nais po kagad tumawag sa inyo, sir, meron ba mga hotline numbers na pwede natin ibigay para mag-inquire? Ang phone number namin, 840-5960 and 893-7869. Okay. So, thank you so much, Mr. Severino Reyes III, ang Pangulo po ng Power Speak. Nasa internet, nasa web, meron po kayong website. Ulitin lang po natin ganung website, sir, para powerspeakinc.com, and then we are in Facebook, PowerSpeak as well, and Joey P. Reyes. Thank you so much, Sir Reyes. Good morning. Thank you very much. Thank you, sir. Kami po ay magbabalik, mga kaibigan. Susunod gagad mga nagbabagang balita. Huwag kayong alas.